Ito pong mataas na ito, ito na po yung pabahay natin. Yan na po mga kalingap yung pabahay natin. Grabe ang taas. Ang taas pa mga kalingap. Tara pupunta na po natin. So yun, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And andito po tayo ngayon guys para bigyan naman po ng reaksyon yung isang netizen na nagsabi po kagabi sa live streaming po ni Kalinga Prab po, ano? Na sabi niya ay nadamay po si Papa Joms, si Kalingap Jomar, na pang BTS lang daw. So yan, medyo umalma po si Kalinga Prab dun, no? Dahil si Papa Joms ay may kasalukuyang pinapagawang bahay para kay Nanay Nessie. Yun nga lang po sa Naga po, ano? And syempre, taga-Naga naman po talaga si Papa Joms, kaya dapat doon naman sa lugar niya siya tutulong. So yan guys, samahan po niya ako hanggang dulo po, ano? Para pakita din po natin kung ano itsura ng pabahay na pinapagawa ni Papa Joms at para na rin po sa kaalaman ito ng mga netizens na hindi alam na may mga projects na ginagawa or may project na ginagawa na pabahay si Papa Joms. Yan, guys. So, patuloy lang po natin, guys, na suportahan po ang Team Kalinga po, ano? Yan po ay sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang at Ed The Vlogs and syempre si Kalinga Prab and Ma'am Jackie. So, let's go, guys. I don't give a fuck what you say. Si Jomar na naman, nakita nyo, napakabay niya. Oo nga, kabait-bait ni Papa Joms eh. Mabait po yung si Papa Joms, ang kaligayahan lang nun, si Carla. Ayun. Yan. Basta niya si Carla tapos kumakain, masaya. Grabe. Si Jomar, David at ibang kalinga panay BTS. Ay, hindi si Joms, may pabahay si Yun. Joms mga kalingap. May pabahay po si Joms. Hindi po siya yung ano lang. Grabe din po ang ang charity ni Papa Joms. Check niyo po yung kanyang YouTube channel at makikita niyo po. So yan guys, no? At nasabi nga po na pang BTS lang si Papa Joms tsaka si yung iba pang kasama niya na binanggit na hindi ko na babagitin. And ito guys, para sa kaalaman po ng mga talagang hindi nakakaalam, ay ito, ako na mismo magpapakita guys sa project ni Papa Joms. At ito, samahan po ninyo ako. Kalingap, welcome back po to our YouTube channel. This is your Kalingap Jomar. At ngayong araw po mga Kalingap, andito po tayo ulit sa Naga. Pupuntahan po natin ngayon ulit yung pinapatuloy natin. Ayun, oh. Po, Grabe. Nanay Nessie. So medyo ulit na po tayo ng hapon. It's already alas 4:30 po ng hapon. So ito tayo po natin ngayon mapuntahan. Kasi limitado lang po yung oras natin po dito sa Naga. So ayun po, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe po sa ating YouTube channel, please click po the subscribe button below. Yun guys, no, sa mga netizens na gustong makapag-update or palaging ma-notify, kailangan po ninyong mag-subscribe kay Papa Joms at click nyo na rin yung kanyang notification bell. And para po yan ay ma-notify po kayo pagka meron po siyang bagong upload para updated po tayo sa mga ginagawa po niya, no? So yan po ang sikreto para hindi pa tayo nagkakamali ng mga ating sinasabi. And don't forget po to click that Yan. bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong uploads. And also po, don't forget po to support also ang ama ng Kalingap. Yes. Sa Patubang at The Vlogs po, si Kalingap Rab po at ang kanyang second channel po na Rab Batubang Vlogs. And also po kay Kalingap Jack po at sa lahat po ng ating mga Kalinga partners and K-Boys po. Yan. Maraming salamat po. And also po, please do also support po ang YouTube channel po ni Yun, Carla po. Carla. Ang Carla Tupular Vlogs. So, yun po mga kalingap. Tara po. Ito po mga kalingap yung likod po ng bahay na pinapabahayan po natin. Pinapatrabaho po natin para kanina si. Medyo mataas po siya. Pakita ko po sa inyo. Ito na po mga kalingap yung daan po papunta po sa pabahay. Ayun guys, oh. Pero ito po, May malaki dun. Grabe. Ito pong mataas na ito na po yung pabahay natin. So yun guys, no, sa totoo lang si Papa Joms, hindi pa naman gaanong katagalan po sa sa Kalinga, pero tingnan nyo naman, hindi lang puro love team, kundi may pabahay na siya. At ito, laki-laki. So yan guys, antayin natin hanggang makarating po siya doon at makita natin yung
kabuuan ng kanyang pinapatayo ano at syempre andun din yung kanyang foreman at para mapatotohanan na talagang kanya yan. So yan guys. Yan na po mga kalingap yung pabahay natin. Grabe, ang taas. Ang taas pa mga kalingap. Tara pupunta na po Yun. natin. Grabe. Ito na po mga kalingap. Sobrang ganda. Sobrang taas. Ito po yung likod po ng pabahay natin. Wait lang po. Pakita ko po sa inyo. Okay oh. Nice. Galing, Papa Joms. Congrats. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. So yun guys, so, kitang-kita po natin. Sa tingin ko po ay makakahawig ito sa pabahay para kay kay Joy Diwata na meron siyang loft. Loft type. Meron po siyang itaas, no? Hindi naman actually second floor, pero loft ang tawag po doon. So yun guys, maganda tong project ni Papa Joms. Mukhang matibay din, lalaki ng mga mga pundasyon, mga poste. Ayun, kapal. That you know, who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, Okay, you need to ganda. cry. Just come share my pillow and rain, rain, go away. Yes, sir. Nice. Mga kalingap, Ganda. Andito na po tayo sa ginagawa natin pong pabahay po pala kay Nanay Nessie. Grabe. Sobrang laki po na pinagbago rin po simula po ng last na pagpunta natin dito bago po magpa-Thailand tayo. So, kung makikita nyo po, sobrang taas. Ayan po. Ito po yung parting likod po ng pabahay po para kay Nanay Nessie. So, grabe po. Taas pala. Hindi ko na-expect yung ganitong kataas, pero okay na din po kasi ang plano ko po dito is dito po sa baba, ito po yung magiging CR po nila. Ito naman po sa likod po yung kusina. Since ito naman po sa harap po yung dito po sa harap yung magiging sala po nila. So since medyo malit lang po yung space po natin. So since marami po ang pamilya ni Nanay Nessie, marami po ang kanyang anak, marami po ang kanyang pamilya. So nagpagawa po rin tayo ng parang second floor po. Tapos dun po sa second floor po, yun yung magiging room po nila, kwarto po nila. So pwede naman po po sa baba dito sa sala, pwede naman po diyan matulog. Pero sinadya ko po talaga na meron pong taasan po sila para dun po pwede po silang matulog at lagyan na po ng mga gamit. So, ito na po Galing. Grabe. So yun guys, no, na-proud din naman tong si Kalingap Jomar or si Papa Joms dahil kagaya po ng sabi ko kanina, hindi pa naman siya gaanong matagal sa Kalingap, no? Pero ito na, talagang may project na siya at kokonti nga lang po yung nakakaalam, no? And kagaya nga rin po ng sinabi niya kanina na yung pinakalas na update niya ay yung bago pa sila pumunta ng Thailand. And kagabi nga po pagkatapos ng live stream ni Kalingap Rab, eksakto naman na nag-upload si Papa Joms ng itong video na ito. Kaya meron po tayong may ipapakita na kanyang project. Sakto talaga, parang sinadya lang. Hindi ko yung in-expect. So ito po, foreman. Kuya, Ito guys, yung kanyang foreman, no? ano na po bang update dun sa pabahay natin po? Ano pa po mga susunod po kasi galing na po ako dun. Nakita mo naman siguro yung sir, yung sitwasyon doon. Opo. Yung roping, pag dumating yung roping ngayong yung yero ngayon, linggo, tapos na yung Ayos ah. tapos na ako sa roping. Okay. Yung plastering, yung finishing sa sa labas loob, hindi pa rin mag-aasinta na sila sa baba. Okay. Yung paikot.
Okay po. Paikot talaga. Mhm. Tapos, matapos ang sintadahan yun, finish na naman sila. Sa, ano na, sa masonry works nila. Masonry works. Yung mga gagawin doon yun, pag natapos yung masonry works, di pa natin alam kung ano ang talagang finish ng flooring nun. Ano nun? Opo. Kung tiles or Tapos smooth lang ano? muna. Maganda smooth na lang muna. Smooth na lang Pwede po namang muna. Pag may budget, Tama, Opo. tama yun. Titinan ko po yung budget. Tama yun, ko po. tama yung plano ng ano no, ng foreman na talagang isasakto kung magkano yung budget at pwede namang i-upgrade yan kapag nagkaroon ulit ng dagdag na budget itong si Papa Jones. Grabe kompleto yung detalye ni ni foreman sa kanyang project at sa tingin ko since hindi naman talaga gaanong kalakihan pero komportable yung bahay at mukhang matibay guys no. Eh talagang hindi na rin magtatagal ito at matatapos na. Sana nga kasi guys yung tao or yung pamilya na nakalaan para magiging may-ari diyan sa pabahay na yan ay tinamaan din ng ng bagyo nitong nakaraan na si Christine kaya nakatira sila ngayon guys sa isang makeshift na tirahan lang. So nakakawa din. Medyo madami-dami pa pong aanin po doon. Pero tinan ko po, yung ano po pala, yung electrical. ay yung electrical huli na yung pag may di ba magsisiling tayo? Opo, opo. Kasama sa budget mo yan, ceiling. Opo, opo. O, isusunod ko dyan yung ceiling na. Ceiling Orderan na na. natin ng ceiling materials yan. Saka yung mezzanine floor. Opo. Mm-mm. Pag finish na yung loob, saka tayo ng mezzanine floor. Okay Sa po. ceiling. Sabay na yun. Sabay na po Isang yun. orderan lang ng pang mezzanine. Ayun, mezzanine naman ang tawag ni Kasi May- kumakain yun. Opo. ang tawag naman po ni supervisor, I mean ni foreman po, yung itaas, ay mezzanine. Ayun. Ako naman, ang version ko dyan is loft. Ang mezzanine ko po kasi guys, para sa akin and para sa mga engineers and architects na makakarinig, correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko po sa mezzanine ay parang singit yan sa pagitan ng ng dalawang palapag. Kunwari, first floor, tapos akit ka ng second floor, and bago ka makarating sa third floor, meron siyang singit, or basta singit po siya ng dalawang floor. Yun po ang aking pagkakaintindi. So, tatanggapin ko po mali ako kapag ka po may nag-comment na mali po ako. Yun po. Sobrang ganda na. Ang taas din po. Medyo malapit-lapit na rin po ba? O sa tingin niyo po mga ilang ano lang? na yan? 70%. Ayun, 70% na. Okay. Ang 30% yan, pag may na, rope, tapos ng roping, finish na lahat ang Mm-mm. ang masonry works, yung Okay po. finishing works ng Yun yung Poso Negro pala, tatakpan ko. Gagawin ko pa rin yung planning nun. Opo, opo. Tatapin ko na lang yun. Yung planning yun. At yung tubig nga pala nun, makamahuli. Opo. Alin po yung tubig na Tubig. Opo. Saka na lang po Yung yun. kuryente, sabi ko, lakarin na nila yun. Nakitaping muna tayo doon sa kitap muna tayo. Tama. Sige, sige po. Ayos naman daw po. Ang alam ko, nagbabay din tayo doon kasi nakikiano tayo doon ay. Pero yun po, inasikaso naman na po yata ni mamaya po, tingnan ko po si Nanay Nessie po. Nice. Kasi pupunta din ako doon. So ano pa po, yun lang po, update na lang po siguro. Yung materialis natin sa roofing, kompleto na yung bayad na yun. Uy, good news yun Yung mga materials daw sa pang-roofing po, na yan, bayad na. So, malapit-lapit na talaga to guys. Deliver na lang. Deliver na lang. Thank you po. At yun na nga po, una ko na rin pong binainan si Kuya 4. May kulang pa ako sa iyo 4, pero O sige lang. lapit na lang yun. Pag tapos na yung roofing, saka natin na. Thank you po Kuya Joseph. Tapos yung electrical, pag tapos na yung electrical, saka na lang tayong gano'n. Opo. O sige po Kuya Joseph, salamat po. Hapon naman na din. Sige Baka po. may ka pa. Thank you po Kuya Joseph. So yun. Guys, ito naman po si para sa kaalaman din po ng mga hindi nakakaalam pa, Ito naman, dito nakalaan kay Nanay Nessie yung bahay nila. And pakinggan lang po natin saglit kung ano naman po yung kanyang kwento. Si, kumusta po?
Okay naman po. Okay naman po, Nay. Nay, kumustahan ko lang po kayo nung nung nagbagyo. Kumusta po yung sitwasyon niya dito? Ano po, basang-basa po dito sa namin. Kaya lang po nagsilikas po kami doon. Yun. Opo. Hindi na po kami nagpunta doon sa barangay. Si Ate Fe. Opo. Ay, nakausap ko po yung si Ate Fe, Nay. Actually po, Nay, na-vlog ko yan ng konti. Naka-interview ko po, pero hindi ko pa na-upload. Abangan nyo na lang po mga kalingap. Na-interview ko na po si Ate Fe. Nay, sino nga po na si Ate Fe? Yung yung magbubuko po, dati ko din po yan na nagtulong din po sa akin nang wala pa po akong trabaho. Pinag-ano niya po muna ako, pinabantay niya muna ako doon sa kanyang Okay, nice. opo. Wala na po akong trabaho, nag-ano niya po ako. Ayan. Parang kumukup muna. Opo. Sandali. Pang samantala po na inano niya po ako doon sa Opo. kanya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya. Tapos sa totoo lang po talaga siya po ang nagpapalakas ng aking loob pag hinang-hina po talaga ako. Ay, siya po. Po. Kasi po, wala siyang sinasalita sa akin na hindi po maganda, yung puro lang po talaga paliwanag, Paliwanag. ayos sa akin. Opo, advice. Opo, Puro advice positibo. Opo, iba rin talaga na pag halimbawa ang kausap mo is laging Yun, positibo. tama. Kasi parang bibigyan ka ng pag-asa, ng hope. Kasi kung iba po, pag may sinasabing negative, parang naka-down po. Correct. Nakawalang gana. Ito po pala si... So yun guys, tama-tama po yung sinabi ni Papa Joms, no? Kapag ka may mga negative, ay talaga nakaka-down po ng spirit yan. Nakakapanghina. So yun guys, no? And sa ngayon, ay alam na po natin yung kung ano yung mga ginagawa ni Papa Joms, no? Hindi lang po sa lab team, kundi meron din siyang talagang tinatawag natin na magtindi na charitable works. At ito nga, at isa rin ako sa mga proud sa kanya kasi grabe, hindi po basta-basta magpatayo ng bahay para sa isang pamilya. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa vlog na ito, no? And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe kay Kalingap Jomar, pindutin niyo na rin po subscribe button niya. So yan guys, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye po muna.